Ay, 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 mainit na mainit ang mga kasinungalingan ng ano na ito, ng gobyernong ito. Okay, so 'di ba tama. Napanood ba ninyo na-interview ako sa SMNI at ang sinabi ko talagang pasisinungalingan ng PIDEA. Okay, yung ating revelasyon o pasabog na sangkot ni Kuting sa pulboronic at hindi lang actually pagkakasangkot. Ngayon, mga kababayan, pinalalabas ng PIDEA na basahin muna natin yung kanilang litanya. All right? Yung litanya. Pakita natin muna si PIDEA at sagutin natin. By the way, paano mo pagtitiwalaan uli ang isang PIDEA chief na walang kredibilidad na si Virgilio Moro Lazo na nagtatanggal o tinatanggal ang mga tao sa PIDEA na nagtatrabaho ng tama at huling-huli niyo sa camera, sa video, yung 5-minute video na nang dibdib siya, nang trip siya, nang api siya ng kanyang Director of Intelligence na si Attorney Delgado at tinanggal nila yon. Okay? Diba? So pinapakita ko lang kasi sa korte, mga kababayan, kailangan ipakita ang personalidad o kredibilidad o pagkatao ng isang nasasakdal at sinasakdal. At sa panahong ito ay isasakdal natin ang mga buwaka ng Genimes. Labanan natin mga salot, sabi ni Marcadia, okay? O Marcaida. Sagutin natin. Ito, mga kababayan. Okay? Nabasa nyo na siguro. Yan ang sabi ng PIDEA, okay? Ayan. PIDEA debunks fake operational documents. Okay? The Philippine Drug Enforcement Agency debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Okay? Bakit di nyo sinabi ang pangalan ni Marcos Jr., di ba, na kumakalat dahil na si Marcos Jr. ay dapat huhulihin ng PIDEA. Kaso lang, may umarbor. Di ba? Hindi nila pinangalanan si Marcos Jr. Kung matalino kayong lahat, kayo mga mainstream media, na kayo ay binubusalan kayo, like Daily Tribune ngayon, kawawa naman, di ba? Diniktahan. Let's talk about Tribune later. Sabi ni Lazo na walang na-immoral na isang hegemonyo dyan sa PIDEA, 2 pictures of documents were posted online, an authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012. All right. PIDEA ran check through its plans and operation reports management information system or PORMIS and found that no such operation was logged on said date. Intindihin natin yan, mga palangga. Sabi ng PIDEA, actually yan din ang sinabi nila dati nung nagsalita si Pangulong Duterte sa may isog na nakita niya sa listahan si Kuting. At yan din ang sagot ni Lazo, ni Lisa Tanas, dahil sila nagpapatakbo ng PIDEA, na hindi nakita sa kanilang database. I'll answer that. Sabi niya, PIDEA ran a check through its plans and operations reports management of information or system of PORMIS and found that no such operations was logged on said date. Wala talagang makikita dyan sa database. You, PIDEA people, alam nyo ang sinasabi ko at sinasabi nitong ulol ninyong boss. You know why? Bakit? Kaya nga ang sabi ko, dito sa mga papel na ito, ay binili o inarbor ng isang mataas na cabinet secretary ni Noynoy. Sino yon? Pangalanan na natin siya. Ayon sa ating source, ang nagpigil, allegedly, nung time na yon, ay ang partner ni Lisa Tanas Marcos sa kanyang law firm na si Ochoa, dating executive secretary ni Noynoy. According to our puting ahas, si Ochoa ang isa sa humarang nitong supposedly dito kay Kuting, okay? Ngayon, basahin natin ulit. Balikan natin itong si PIDEA. Wala po talagang makikita nga dyan. Sana nga magsalita na si Terry. Wala po talagang makikita dyan sa PORMIS na sinasabi ni Lazo kasi nga po hindi natuloy.
dahil nga inarbor. Pero yung dokumentong ito, mga kababayan, okay. Tignan natin, napakita natin. Tignan ko kung baka may ma-incriminate dito ang tao. Baka kasi ipapatay nila, mahirap na. Okay, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ito po ay permado. Alright? So ito ay permado, mga hitad. Nakita nyo ba to? Layuan natin. Okay, nakita nyo ba to sa baba? Layuan natin. May pirma yan. O, kaya ako tinakpan, mga hitad. May pirma yan. Hindi ko lang yan basta-basta tinakpan. Yan ay ang pangdama natin sa sa PDEA. Yan, nahulog na naman kayo sa patibong. Mga jutang ginemis nyo. Alam mo, nagmana kay Duterte. Strategist. Ayan, mga kababayan, malayo lang yan. Nilalayo si Nadjako. May pirma po yan ng supposedly na na mag-grade. Ngayon, the question is, mga kababayan, ang tanong ng bayan, ang sabi ni Lazo dito, ng PDEA, a critical feature of PORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operations. Hindi nga na-record dyan sa PORMIS na sinasabi niya kasi nga inarbor na ayon sa ating puting ahas nung time na yun ay si Ochoa. Alright? All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system's integrity and negates any doubts on data the system contains. In an age, sabi ni Lazo, in an age, listen to this, darling. Namnamin natin, intindihin natin ang bawat kasinungalingan ng jutang ng gobyernong ito. In an age where artificially intelligence can generate realistic fake videos. Why the hell this jutang ginimes, okay, na PDEA, na minention niya ang realist na sa panahong ito, sa panahon ng artificial intelligence, na pwede mag-generate na ng realistic fake videos. May pinakita na ba akong video? Wala pa. Kung matalino kayong lahat, alam ko matatalino kayo. Okay? Ito ay in preparation dun sa mga part 2, part 3, part 4 natin. Inuunahan na ng gobyernong ito na, hey, kapag may lumabas na video, kahit na si Kuting na nandiyan dyan, this is in AI o this is fake. See? See, mga palangga? I told ya. So, kinukondisyon na ang utak ninyo na kapag ito ay lumabas ang video, ay AI yan. Kapag si Kuting ay nagsisingot ng pulburon, kasama si Terry, mga palangga, yun. Tapos sabi niya, additional spurious documents and fantastic claims at having insider information. The public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Julul, pakita natin kung sino ang tunay na nagsasabi na fake news. Tanggalin na muna natin yan. Okay, mga hitad. Alright, mga jitad. Okay, ayun, bumalik na ako sa dati ko. Ngayon, mga palangga, Lazo, you talk about artificial intelligence. Ito lang, ano lang to bago ako tumutok dun sa bonggahan natin, mga palangga. You talk about editing. Okay, pag-usapan natin. Mga putang ina ninyo, remember this. Ang Lotto winner. Remember that, Lazo? Lisa, putang anak, buwaka ng ina kayo. Remember that, mga kababayan? Sino ang nagpapasimuno ng pag-edit ng mga video using artificial intelligence na pinalabas sa taong bayan na itong babaeng itong nakamaskara ay nanalo ng loto at kumubra at kumuha sila ng letrato mula sa kamiseta. See that? Jutang ginina mo, Lazo, kayo lahat, Lisa, Satanas, Kuting. Mamaya, mahaba pa tayo. Ang pangloloko nyo, napayat si Lisa Satanas sa video na yan. Sa kanan, payat. Pero ito ang katotohanan. Artificial intelligence na siya pala ay buntis na ng 3 years. O, dito, naglilihi pa lang daw siya. Actually, buntis na siya niyan. O, buntis na yan. Pagdating dito, by using AI or photo editing, pinalabas siya sa taong bayan. Actually, nakalagay dyan, before pison, after pison. Ito pala, before pison. Bago niyurakan ng pison ang katawan ni Lisa Satanas,
ay ganyan. Sino ngayon ang namimeke dito? Si Maharlika na ang alindog ay pure na pure. Artificial intelligence ba yan? Wala yan, bata. Okay, tangayin ninyo ha. Mabuti nakatulog ka, kaya pala to energy right now. Okay, another thing, pating. Ha? Ito, kasi palang let's talk about the fake picture. Ito, yan, yung mukha ni Lisa dyan. Ito, corduroy. Yung kabila, corduroy. Isa lang yung suot niya, corduroy. Corduroy! Ayan. Pagdating dito, inapakan ng pison. Oh, pero mukha pa rin, what? Mukha pa rin corduroy. My question to you, my dear colleagues, friends, brother and sister. Sino ngayon ang fake news dito? Okay? Sino ang nagpe-fake news sa atin, mga palangga? Mga kababayan, itong pag-debunk ng PIDEA ay isang pagkontrol sa Pilipino, paghatid ng kasinungalingan na huwag kayong maniwala daw kay Maharlika dahil ito ay fake news. Alright, pagbigyan natin ang mga jutang Genimes. Okay? Ayon sa ating, tinanong ko sa aking PIDEA friend, may friend tayo dyan madami. Okay? Sabi ko, sir, ano sa tingin mo ang binato kong mga dokumento? Okay? Ang sabi niya, hindi fabricated yung document na pinakita mo. Sabi ko na sa iyo yan ang i-debunk ni Lasso. Kasi nag-usap kami bago ako mag-vlog. Sabi niya sa akin, yan yung original, sabi niya, yung original na hawak mo, may pirma yan. Okay? May pirma yan ng bona fide officer. Okay? Yung director, that time, nag-i-exist yan. So, ibig sabihin, yung mga natinakpan mo, sabi niya, yung mga tinakpan mong mga pangalan, at yung mga yung director dati ay coexist. So, your document is bona fide. Okay? Is original. Alright? Sabi niya, ito, tinanong ko siya. Actually, tinanong ko siya bago ako nag-vlog. Sabi ko, sir, bakit wala itong control number? Hindi naman ako police, hindi naman ako PIDEA. So, I'm not privy to that whatever. Okay, sabi niya, yung control number, okay, kapag ang direktor ay pinursue na yung operation, doon pa lang sila magko-coordinate sa Tactical Operation Center para ipasok sa system yung control number. Since may pumigil nga na mataas na kabinete, sinabi ko nga, ayon sa ating source, si Ochoa na business na partner ni Lisa Tana sa law firm niya, kaya wala talagang control number yan. Kasi hindi na i-pursue ang operation kasi inarbor nga. Sabi pa nga nito ng ating palangga, ito idagdag mo pa. Meron tayong dagdag na impormasyon. Okay? Miss Maharlika, good job. Okay? Natataranta na ang mga taga-PIDEA. Natataranta na, tinaranta mo ang buong bayan. Ha, ha, ha. Sabi niya. Ngayon, sabi niya, ito pa. May dinagdag siya dito. Right? Grabe yung information mo. A1 talaga yan. Okay? A1 talaga yan. Okay, sabi niya, ito dagdag mo pa. Ito mga palangga, open your eyes and ears. Miss Maharlika, noong 2008, muntik nang tinrabaho ng PNP anti-drug unit yang si Kuting. Kaso, kaya lang, pinigilan, okay, hindi to statement ko, galing po sa ating informante, kaya lang, pinigilan ni Colonel Razon. O, hanapin nyo, 2008. Sino si Colonel Razon? Ako siya nagigil. Na-pattern siya doon sa pag-weigh bill ng pulburon. Nagpapadala ng pulburon. May ano daw ito, nagpa-package. Nagpapadala ng pulburon from Cubao papuntang Ilocos through Fariñas bus liner. Tapos may kukuha na lang doon sa bus station. Yun talaga ang isa din sa pinaka malapit na sana nahuhulihin si Kuting.
Pero sabi, wag na lang daw munang pag-aksayahan ng panahon kasi ma-influensyang tao. Ito pong statement na ito galing sa may knowledge about dito sa papel na ipinakita ko sa inyo. Alright, may pinakita pa nga siyang sample sa akin Pakita natin 'to ha. Ayan no, para lang kayo alam niyo, this is actually itong sample na pinakita niya sa akin ng pre-operation report. Control number, dak. Wag na natin, baka mapahamak yung ating informante, kaluoy man. Okay? Target, Lisa Tanas. Charing lang. Okay? So ito po, ito. Okay? Lead, ayan. Pakita natin. Ayan, sinend niya sa akin. Okay, bagong logo. Just to prove na ang mismong nasa mga taga-PIDEA ay buisit na sa, ayan, may logo na. Tignan natin. Okay? Ayan. Baka lang malaman nila. Ayan, Okay. So ngayon, mga palangga, sino ba si Ochoa? Si Ochoa ay dating executive secretary ni Noynoy at yun nga, business partner o law firm partner ni Lisa Tanas sa kanyang law firm na Most Marcos Ochoa Serapio Tan. Okay? That was before pa. Siyempre, that was 2012. Then, sino ngayon si Ochoa? Si Ochoa po ay brother-in-law. Para makita nyo yung connect kung paano, yung anatomy of the crime. Okay? si Ochoa, ang kapatid niya na si Maria Teresa Ochoa ay inasawa o mag-asawa sila ni Jerry Acuzar o Jose Jerry Acuzar. Sino si Jerry Acuzar? Siya po ay itinalaga ni Lisa Tanas, ni Kuting, na secretary dyan sa Department of Human Settlement of Urban Development. Then you connect the dots. Now, PIDEA, government, the ultimate solution to prove to the people, to the whole world, na si Marcos, si Ferdinand Marcos Bongbong Jr., aka Bongnet, Bangag, Polboronic, Singhot, asin lahat na, ay magpapulburon test kasama ang kanyang asawa sa harap ng taong bayan na pag kumuha tayo ng sample collection, when I say sample, let's say for example, hair follicle, dugo, okay, yung dugo niyang itim, ihi o kung ano man, ay walang intervention. When I say walang intervention, mga kababayan, ang kanyang ihi, kanyang dugo, lahat niya ay hindi kinuha kung kani-kaninong tao. Dapat nakikita right there and then, idodraw ang blood, kukunin lahat. You know what I mean? It's a transparent procedure to prove to the world para matapos na tong kajutang ginines na issue ng pulburon. Hanggat hindi nagpupulburon test si Marcos Jr. sa harap ng 100-something million Filipinos, by honest to goodness, clean, okay, legit, bona fide, original, genuine, lahat na sample coming sa kanyang katawang pulburonic, hindi matatapos ang isyung ito. Ngayon, you talk about laboratory analysis, lahat yan, kung sa Pilipinas at hindi nakikita ng tao ang proseso sa laboratory analysis, kayang manipulahin ni Lisa Ahas Satanas. Sila ang resulta, ang pag-aanalisa ng isang eksperto o isang medical technologist. Why? Kung kayang manipulahin ni Liza Araneta Satanas Marcos ang eleksyon noong 2022 sa pagsabwatan nung namatay na si Guevara at si DICT, Secretary ninyo Ivan Uy, na yan ay ibinukelya ni Attorney Glenn Chong noong last year, December 11 or 12 of 2023 sa kanyang assigned affidavit na minanipula ang eleksyon, kaya rin manipulate, okay? Imanipula ang laboratory analysis na gagawin kay Kuting. First, Kuting, to prove to the world na ikaw ay hindi addictus benedictus pulburonic, lumabas ka, pagpadraw ka ng sample, whatever sample na gusto mo, especially hair follicle. Bakita, bubugnutin ko yung buhok mo. Then, sabi ko nga, open, makita ng taong bayan. Kung pwede nga natin
takpan natin yung mata nung yung medical technologies dito, mga palangga, na kukunan natin ng sample si Kuting, tapos ang gagawin natin is ganito. Okay, I challenge you. Okay. So kukuha tayo ng 5 tao o kahit sige, at least 5 tao, 5 ulo. 'Di ba? 5 ulo ni Kuting, kaya lang lahat yun positive, okay? Ulo ko, follicle ni Maharlika. Okay, hair follicle ni Maharlika, hair follicle ni Pangulong Duterte, hair follicle ni Attorney Glenn Chong, okay? Hair follicle ni Attorney Vic Rodriguez, at yung isa ay hair follicle, of course, ni Marcos Jr. Isama na natin hair follicle ni Lisa. Damihan na natin sila. So, gawin natin 10. At hair follicle ni sino pa man. Okay. Ngayon, lalagyan natin ng label A, B, C, D, E, F, G, A, L. Ganon. Hindi natin ilalabas ang mga pangalan kung sino ang nagmamay-ari ng hair follicle na yan or dugo o whatever specimen. Tapos, ipo-forward natin lahat dito sa medical technologies na ito. At syempre, hindi niya malalaman kasi walang pangalan eh. Walang pangalan na Marcos Jr., walang pangalan na Maharlika. So, this is what? Fair and square pulburon test. Kasi blinded siya eh. Hindi na nakikita kung sino ito mga pangalang ito. Diba? So with that, hindi niya masasabi, ay ito, ini-negative ko to kasi nakalagay label, nakalagay label si Kuting, i-negative ko to kasi baka patayin ako ni Lisa. Mga ganon. You know what I mean? So with that, we can get an honest to goodness result, mga kababayan. Makita natin na ang resulta ay walang bias, walang intervention. Kasi sa pilit kung kaya nilang manipulahin ang lahat, patahimikin ang Daily Tribune, you, Daily Tribune, I feel sorry for you guys. I thank you sa inyo na nag-post kayo. But what? Sinong nag-utos si Lisa? Dinilit ninyo? Sana man lang, ipinakita sa inyo, ito pa hamon ko. Ito pa hamon ko. You, Lazo, if this is fake, this is not, ito ay AI. I challenge you, Lisa Satanas. Sa bagay, nakalagay dito si Marcos Jr. Ikaw, Kuting, kasuhan nyo ako. Hindi lang basta-basta mag-present ka lang, Maharlika is fake. You file a case against me so I can prove to court sa korte ng Mars o sa korte ng Hibok-Hibok na ang hawak kong dokumento ay totoo. Hindi lang basta Maharlika fake news yan. Julul kayo. You know what I mean? Bakit? I challenge you. File a case against me that this document is fraud. Diba? This document is what? Yun lang kaya niyong isagot? Oh. Tapos sabi yung Maharlika, chuchuchuchung ganyan. Fake? Julu! Drug test, pulburon test now. Oh. Para ipatawag natin, mga kababayan, itong wag mo akong, oh my God, alam nyo, hindi tanga Pilipino. Na basta sinabi nyo lang na itong, well, hindi na binanggit yung pangalan ko, hindi rin binanggit si Kuting. Tapos pinatahimik ninyo ang Daily Tribune. Kawawa naman yung Daily Tribune. So sino na ngayon ang mag-uulat ng tama? Dahil what? Tinawagan ninyo. Nakarating sa akin. May tumawag sa Daily Tribune to delete their post and say sorry. And I feel sorry for you, Daily Tribune. You have to get up, stand up, and fight this evil government. This is not accusation. I am just showing to the whole world, to all the people, kahit mga alien, na in 2012, nagkaroon dapat ng pag-aresto kay Marcos Jr. sa pagiging polboronic kasama si Terry. Nung gabing iyon, kaya lang ay inarbor ng isang partner ni Lisa Satanas ayon sa ating source. Inarbor ng executive secretary ni Noynoy. At doon nga noong 2008, yung bagong ebidensya natin na si Colonel Lazo, dapat ay uhulihin na si Kuting. Pero itong Colonel Lazo na ito, hindi ko alam kung anong pangalan niya, nabigay lang sa atin information na si Marcos Jr. in 2008 ay nagtatransport ng pulburon mula Cubao papuntang Ilocos sa pamamagitan ng Farinas Bus. Sagutin nyo, open sa public, you are accountable, Kuting, para matapos na ang issue sa pulburon. Madali lang to.
kung talagang ikaw ay walang pulburon na nananalaytay. O sige na, mag-ano na tayo para sa kapanatagan ng Pilipino. Kasi presidenting kuting ako eh. Sa kapanatagan ng Pilipino para makita nila na ako ay totoong nagmamahal sa Pilipino. O sige na, magpapulburon test na tayo. Mahirap bang gawin? I challenge you na si Pangulong Duterte ay nagsa-challenge yan. O wag na ako kasi pwede naman ako mag-ano ng sample eh. Kahit na ubusin niyo yung buhok ko. Makakalbo na ako. Kahit ubusin niyo yung puti kong buhok kasi yun yung binubunot ko eh. Ibigay ko sa inyo. But anyway, I challenge you. A blind test. Yung sinabi ko kanina. Kunin ang buhok ni Pangulong Duterte, ni Atty. Rodriguez, ni Atty. Chong, isama ang buhok ni Lisa, ni Lasso, lahat ng mga kasabwat ninyo. Okay? Isama niyo lahat yan, mga kababayan. Then submit to the body, to the medical whoever, kung sino man yan. With that, may kalinawan. Walang intervention, walang bribe na magaganap, walang paninindak, walang pananakot. And that practice is acceptable universally. You know that, people, nurses, doctors, you know that. Ay, nako. Ngayon, mga palangga, ulitin natin, yung pinaka-importante, the reason why wala po doon sa Pormis. I want to make sure na hindi tayo mukhang syunga dito. Is it Pormis? Yes, okay. Doon sa Pormis, kasi binili ni Lisa Tanas, ni Kuting, ang operation na yan. Binili. That's the word, you know, dyan sa PDEA. Binili na wag ituloy. Kaya walang control number. Okay. Paulit-ulit niya. Kaya po talaga hindi natuloy yan. Walang control number kasi nga binili. Okay? At authentic. Paulit-ulit sinabi. Hindi nga kasi sabi niya, hindi nga kasi ma'am natuloy. Kaya hindi yan naipasok sa coordination. Kaya wala po talaga sa permis yan. Kaya yun ang abangan mo na i-debunk ng PDEA. See? Now, people of the Philippines and of the universe, nasa mga kamay ninyo kung maniniwala kayo kay Lazo sa gobyernong ito, kay Lazo na kung saan tinanggal ang mga PDEA personnel na gumawa ng trabaho, kung saan si Lazo ay tinanggal ang agent o personnel na humuli sa anak ni Remulla, tinanggal nila yan. Tinanggal ni Lazo ang mga taong nagtatrabaho. Maniwala kayo sa isang chief na nagtatanggal ng kanyang mga tao na gumagawa ng trabaho at nanununtok, naninindak dahil lang sa simpleng traffic dispute na siyang may kasalanan. Only one life to live in this world. Tama na ang pagiging takot natin sa mga jutang ginimis na mga taong nasa gobyerno. Tama na. Kailangan nyo mag-speak up, get up, and stop them. Huwag kayong pumayag na kayo ay ibabala sa nalalapit na rarara. Yun lang po, mga kababayan. This is your fair lady, Maharlika. Hanggang sa uling patak ng dugo ko, hindi ko tatantanan ang gobyernong pulburonik. Yeah!